Ngayon, ito yung nangyari. So nalaman na ngayon ng ombudsman kung ano ang magiging reaksyon. Hindi nyo ba alam na yung ombudsman may balita na parang somewhere in Pampanga nakapermi itong si Bato de la Rosa? Kasi pag mayroon ka ng warrant of arrest, hindi ka na po makapagtatago niyan. Maniwala kayo. Maniwala kayo dyan. Oy, good afternoon sa inyo ha. Maraming salamat kay MBMB 16 na Lakwata. Kay Benjoy, good morning. Good afternoon. Kay Maria Tomas. Sino pa ba dito? Yung mga hindi po natin nababanggit. Nakaka-enjoy pala dito sa Bingador. Wala mang sumusuway sa akin, Ops. Dahan-dahanin mo lang yung mga terminology mo. Dahan-dahanin mo lang yung mga pirada mo. Wala naman. Malaya tayo dito. Malaya tayo makapagsabi na yung tarugon ni Bato umurong. Ang tanong, mga kamunting tinig, sasamahan nyo ba si Amy sa kanyang panawagan na proteksyonan itong si Rodrigo, si Bongo, si Sara, at saka si Bato? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin. Ay sipain ko kayo dito. Pero hindi ako pwede manipa kay hindi. Ang mga Duterte na supporters, sige, dito kayo magpakita kaya hindi ko kayo ma-hide. Dito, pwede, welcome kayo dito. No? Ang problema sa inyo, hindi, gusto ko lang kasing ipaliwanag sa inyo na sa tama pong proseso ang nangyayari ngayon sa mga perpetrators ng crime against humanity committed by former President Rodrigo Roa Duterte. Kung sino man po ang kumanlong, tumulong at magproteksyon, magiging connivance ka na and you are subject for what we call this case, right? Ngayon, kung pangangatawanan talaga ni Amy Lason ang kaniyang paninindigan na katarantaduhan ang pagdampot kay Bato de la Rosa, edi subukan mo ang batas ng International Criminal Court. Hindi nyo ba alam na dahil po sa pagiging mayabang nyo, tapang-tapangan nyo, maimpluwensya pa kayo, nagpakita kayo ng power ninyo ng mga alay ni Rodrigo Duterte, mabubulok po ang katawan ni Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Detention Center? Di ba? Kasi bawat magpapakita ng lakas at puwersa, bawat intimidation at manipulation ng mga kalyado ni Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas, lalong-lalo nang mapapahamak yang si Bato de la Rosa. Kaya kung nakikinig si Bato de la Rosa, sir, i-share pa kita kahit ma'am ka na ngayon. Mega loud shout out, Bengador! Diba? Kung nakikinig ka Bato de la Rosa, ang advice ko lang naman sa'yo, mambabatas ka naman. Alam mo naman kung ano yung mangyayari sa isang nagtatago na nirelisan ng warrant. PNP chief ka no? Ang napaka-abnormal mo naman, PNP ka tapos magtatago ka. At tandaan mo hindi po Philippine Court ang nag-issue sa iyo ng warrant of arrest. Baka nakalimutan mo. Ang nag-issue sa iyo ng warrant ay ang International Criminal Court. So may posibilidad talaga na ang nangyari kay Digong, mararanasan mo. Dapat kasi ito ang gagawin ni Amy. Dahil magkaalyado sila sa politika. Ang tandaan, institution po ang gumagalaw, hindi po politika. Yung nangyari kay Bato de la Rosa, mga hangag at mga bobo at mga tanga na mga Duterte supporter, hindi po ito political crackdown. Ang nararanasan ni Bato de la Rosa ngayon na pagtatago dahil po yun sa naging perpetrator siya ng crime against humanity na isinampa sa kanya panahon pa ng Duterte administration, hindi pa nakaupo ang kasalukuyang administration o walang iba si Pangulong Bongbong Marcos. So kung anong nangyayari kay Bato de la Rosa ngayon, hindi po ito political crackdown. Hindi po ito pinupolitika ang mga animal nila. Okay? Ito po ay sa bisa ng International Criminal Court. Subject for what we call this, the undergone investigation, case build-up, determination of the case. Malaki po. Hindi po maglalabas ang ICC ng warrant of arrest kung hindi po mabigat.
ang kasong kinakaharap ni Bato de la Rosa. Ngayon, alam mo, please press 1. Bigyan ko kayo ng idea. Press 1. Sabihin nyo sa akin kung 1 hour na ako ha. Kay 1 hour lang ako baya. Baka mamaya 7 hours tayo dito sa Bingador. It will become the first and last. Press 1. I want to... okay, press 1. Bigyan ko kayo ng magandang analysis kung bakit nagtatago si Bato de la Rosa. Ha? Bigyan ko kayo. Okay, mag-press 1 muna. 664 ang mga nanonood. Dapat masunurin yung mga nanonood dito sa Bingador. Malaki ang expectation ko sa mga viewers ng Bingador. Mga matatalino. Pag sinabi kong 1-1, kaya pag sinabi mong DDS, pag sinabi mong 1, yung 1NA ang i-comment nila. Pag mga Duterte diehard supporters yan, pag sinabi mong press 1, ang gagawin nila 1, walang press. Sabi ko nga, press 1. Ngayon, alam ninyo kung bakit nagtatago ngayon si Bato de la Rosa? Dahil hindi makontrol ni Bato ang sarili niya. Kapag magpahuli si Bato de la Rosa, may posibilidad na magiging witness si Bato laban kay Digong. Yun ang kinakatakutan ni Amy. Naintindihan po ninyo? Si Amy nananawagan sa mga tanga, mga abnormal, alinganga, mga DDS na proteksyonan itong si Bato de la Rosa, si Bongo, si Sara. Pero alam mo si Bato de la Rosa, madali po tumiklop yan. Oo, kabaliktaran niya ng pangalan niya na Bato, marshmallow yan. Ngayon, pinipilit ni Bato magtago dahil alam niya sa sarili niya na kapag magpahuli siya o sumurinder siya, magiging witness siya laban kay Rodrigo Duterte. Bakit? Sa tingin ba ninyo Duterte diehard supporters habang buhay na magsama si Bato de la Rosa kay Digong? Papayag ba si Bato na makulong siya ng 30 years? Iwan niya yung pamilya niya, iwan niya yung asawa niya, iwan niya yung anak niya dahil lang sa pagmamahal niya kay Rodrigo Duterte? Ang mag-witness at magpapatibay ng kaso ni laban kay Rodrigo Duterte, itong si Bongo at saka si Bato. Naintindihan ninyo? Kaya kayo ng mga Duterte diehard supporters, kahit kay Sara, delikado yung tatay nyo kay Bongo at saka kay Bato. Ililigtas nila yung kanilang mga sarili. Naintindihan nyo? Kay bubo kayo, hindi nyo naiintindihan yan. Even though si Bongo, hindi po magpapakamatay si Bongo para makulong sa ICC. Mag-witness po si Bongo at saka si Bato pagdating ng panahon laban kay Rodrigo Roa Duterte. Papayag ba siyang makulong? Wala pang conviction, ikukulong talaga. Diba? Yun ang hindi nyo naiintindihan. Ay, naku, Santissima Trinidad kayo. Palagi kayong manood sa Bingador para malaman nyo yung mga tamang pag-aanalisa. Nahihiya lang si Bato de la Rosa ngayon magpakita dahil alam mo kung bakit. Tatapos talaga siya sa mga DDS. At ito din ang kinakatakot ni Amy. Sino ang mas matimbang, sabi ni Jackie Licapilan? Sino ang mas matimbang? Si Rodrigo Duterte o ang pamilya at mga anak, asawa at anak ni Bato de la Rosa? Yun! Naintindihan nyo? Ang problema, sabi ng mga DDS, malapit ng 2026. Bakit? Kung 2026, papalabas nyo ba si Digong? Bakit? Kung 2026, mapapalabas nyo ba si Digong sa International Criminal Court? Mapapalabas nyo, baka garapon na lang, o di kaya puspuro. Ay, maraming salamat sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo. Welcome po kayo ngayon dito po sa Bingador Channel. Kaya si Amy, tarantang-taranta ang tarantada. Sabihin pa ni Amy, katarantaduhan daw. Alam mo Amy, wala nang pakialam ang taong bayan kay Digong. Makulong si Bato, si Bongo o si Sara, walang pakialam ang taong bayan kay hindi man na sila mga mapuslan.
Mga wala man na sila pakinabang. Sinusumpa na yan sila ng karamihan sa ating mga kababayan dahil sa kabulastugan nila. Intindihan nyo? Na ngayon, kung gusto mo, Amy, na proteksyonan si Bato de la Rosa, itago mo sa bahay mo. Itago mo sa kwarto mo. O, pagawaan mo ng kulungan. O, di ba? Ipangananggalang mo yung mga bra mo at saka mga panty mo. Alam mo, Amy, huwag ka lang magalit sa akin dahil ako lang naman po ay ordinaryong tao. Ang sinasabi ko ayon po ito sa aking opinion. Okay? Hindi mo to saklaw yung opinion ko eh. O, ngayon kung gusto mong magpakamatay ka sa kakaprotekta, ikaw lang. Huwag mong yayain ang taong bayan dahil ginawa mong gago. Di ba? Iiputan mo yung taong bayan eh dahil sa iyong mga pronouncement eh. Gets? Hindi ko gusto yung mga ganyang klaseng mga ano ninyo ha. Ayaw ko yung mga ganyan. Ayaw talaga.